Sasakay ka lang ng tren, tapos kailangan mo pa ng passport? Meron palang ganun? Saang lugar yun? At bakit naman ganun? Make coffee? No. Eto nga't papunta kami ng Bangyang. Yung sinabi ko nung nakaraan, yung kasunod na town ng Vientiane sa Laos. 30 minutes lang papunta sa station galing sa hotel namin. 1,280,000 or 3,447 pesos. Itong taxi papunta sa station. Yung train ticket naman namin is 996,000 kip or 2,682 pesos for two. May mga nakita rin kaming buffalo papunta sa train station. Hindi ako 100% sure kung pareho siya sa kalabaw sa atin sa Pinas. Kasi brown yung kulay niya. Di ba yung sa atin itim? Or depende siguro kung naglulublob sa putik or hindi. Akala niyo probinsya lang yung Laos, pero biglang may sumulpot na MRT. 2016 siya ginawa, tapos 2021 siya na kompleto. China nga pala ang gumawa nito. Connected kasi siya sa China. Para mas mabilis yung palitan ng kalakal, di ba? Kailangan mo ng passport para makapasok. Hindi pwedeng hindi. Hindi rin pwedeng yung mga kutsilyo, yung mga spray bottle. Bawal siya, bes. Bawal din yung alak. Yung apple cider vinegar ko na pagkamalang alak. So, totoo lang, ilang beses namin tinatry, pero ang hirap-hirap kumuha ng first class seat. Ang hirap kasi makapag-communicate, be. Kahit meron kang Google Translate, ang hirap talaga. Try mo. Etong Cafe Amazon, para siyang Starbucks dito. Kahit saan meron siya. I-zoom mo na lang para makita mo yung presyo. Ang lawak ng station na to, para siyang airport. $6 billion ba naman ang nagastos para sa project na to? Ang laking pagkakautang, diba, para sa bansa nila. December 2021 lang pala ito natapos at nag-open sa public. Pero imagine more than half the time ang mababawas sa biyahe mo pag sumakay ka ng train, mas mura pa kaysa mag-hire ka ng kotse. Natatawa ako sa tinapay ng asawa ko, sabi niya meron doon sobrang slice. Tapos yung nag-iisang slice, wala siyang kapartner. Medyo nagko-complain lang ako sa kape ko kasi hindi siya masyadong puno, tapos wala siyang sugar. Yung pala, lost in translation lang kami kasi meron naman siyang pangpatamis. Liquid nga lang. Tapos kailangan mong hingiin. Siguro yung mga tao dito hindi sila mahilig mag-asukal sa kanilang coffee. Yung tinapay naman, masarap sana kaso lang hindi ininit. Arte! May mga shopping area at saka restaurants din dito sa loob ng station. Malawak din yung mga CR nila. At nandito na nga kami sa platform na sobrang lawak din. Magaling talaga yung mga Chinese gumawa ng mga ganito. Tapos on time din yung train nila. Second class nga pala itong seat na to. Kahit na first class naman sana talaga yung gusto naming bilhin. Medyo maingay sa loob. Hindi siya kagaya ng train sa Japan or sa Singapore na sobrang tahimik. Pero panalo naman ng view, green na green. Ang develop pa kasi ang Laos. Isa pa rin siya sa pinakamahirap na bansa sa Southeast Asia. Kaya sana makapunta kayo bago siya ma-develop. Dahil palagay ko uunlad na siya since na-build na tong LCR. So nakarating na kami sa Bangyang. Hindi ko na alam kung paano namin nabook tong taxi na to. Pero yung station, nasa middle of nowhere din. Pero napakaganda ng view. Hindi naman siya kalayuan sa town mismo. Pwede ka nga sumakay ng tuktok eh. Natatawa ako. Medyo mabulong ako ngayon kasi tulog na ang asawa ko. So malapit lang yung mic sa big ko. Anyway, ang ganda ng hotel namin, di ba? Wala ring masyadong taong nakastay. Month of November kasi kami pumunta. Ipapakita ko sa inyo yung room namin. Kasunod ng video na to, etong river naman, nasa tapat to ng hotel namin. Yung mga tulay nga pala dito, kahit kahoy lang yan, may bayad yan kada tawid. Pero itong tulay na to, wala tong bayad ha. Kasi tourist attraction to. Ito yung tinatawag din ng Guangxi Waterfall. Natural na blue yung tubig niya dahil sa limestone tsaka sa mineral content. Ito naman natural brown. Grabe kasi pinagdaanan namin sa mountain. Papakita ko yun sa inyo. Sa susunod na video, lahat ng experiences namin, pati mga kinain namin. See you! Bye-bye!